So, good day sa ating lahat. Meron tayo itong Yamaha na M3. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon paano mag-diagnose gamit yung ating FX tool. Ito ay naka-off yung ignition switch. Ito all stock pala to ha. Naka-open pipe lang. And then ang keyline niya, nakalagay dito sa upuan na yan. Tinanggal ko na siya. Ito yung keyline niyan. Or ito yung DLC niya. Okay. So, yung ating tools, may kasama naman yung pang Yamaha. Okay. So, sa mga cable niya na set, ito yon. Ito yung pang Yamaha, may nakalagay naman Yamaha 3 and 4. Okay, so isasalpak lang natin yan dito. Ayan. Pasok natin sa keyline yan. Pasok ko muna. Okay guys, so nakapasok na yan. Ayan, nakasalpak na yung keyline. And then yung ating guide nakalagay dito. So yung kanyang RPM ay 1.6. And then yung kanyang ignition timing ay 10. Okay. And then itong other mga settings niya at mga ginagamit natin na mga oil, ayan, yung adjustment ng idle, yung spark plug gap, yung valve clearance, ayan, nakalagay dyan. Okay, so ngayon may kasama tong FX tool natin na main cable, ayan, mahaba yan. Kasi nakikisa medyo paus tayo, pero okay lang yan, sundan nyo na lang. So ito yung OBD na tinatawag, and then isasalpak lang natin dito yung adapter, isusunod lang natin dyan. Okay guys, so naisalpa ko na yung adapter. So magkaka-power yung ating FX tool. So gagawin natin dito, ayan, i-out lang natin para mas mabilis yung makita kung paano gagawin. Ayan. So naka-off yung ating ignition switch. Okay. So pasok lang tayo sa Yamaha, ito sa diagnose. Okay. And then punta tayo dito sa, pwede rin pala kayo mag-test muna ng voltage. Ayan o, battery voltage. Para sureball na pag nag-diagnose tayo, lahat ng parameter na mababasa natin normal, kasi kapag yung battery natin ay low bat, so yung mga ibang sensor ay nagma-malfunction. So ang pinaka minimum niyan ay 12 volts. So 12.6 ibig sabihin good naman siya. So pasok tayo sa diagnose. Ayan. Ito lang naman yan guys yung keypad niyan. Okay, back, F1, F2, F3 kung lumalabas sa screen na kailangan pindutin. Okay, so susundan lang natin. Ito naman yung forward, backward, down, and up. Okay. So, pasok lang tayo dito sa Yamaha. Ayan. Okay lang yan. And then, pasok tayo dyan. Okay. So, may global market na lumalabas and then may Indonesian. So, syempre, ang ginagamit lang natin dito ay global. Sa Indonesia kasi, ayan siya. So yun yung mga motor na nakapasok. Pwede naman tayo pumasok dyan kung yung motor na dinadiagnose natin ay katulad yan, Aerox 125, wala naman sa Pilipinas yan. Grand Pilano. Okay. So doon tayo sa global. Okay. So papasok tayo ngayon sa system selection, and then meron siyang model selection. So yung model selection, dito nyo isa-select yung kung anong motor. Diba, M3 wala namang M3 yata dito. Yan, wala nakalagay dyan. Walang M3. Okay? So, yan yung may mga pangalan ng model. Ngayon, kung nahihirapan kayo sa paghanap ng model, pwede kayo sa system selection. Ito yung automatic. So, pag okay natin dyan, ayan. So, pag quick test, matagal yan guys. Kapag ginamit natin yung quick test, ano siya, nag-i-scanning siya na automatic na siya mismo naghahanap. So, medyo matagal gawin. Hindi katulad pag control unit, mas mabilis siya makakapasok sa system. So ano ba i-diagnose natin? ECM, engine control, yung engine control 2. Ayan, yan yung mga pagpipilian. So ang ginagamit lang dito karamihan, ito. Kaya marami pagpipilian yan guys, kasi ginagamit kasi ito pang sasakyan. Pwede kasi sa 4 wheels to, mga 12 volts. Okay, so dito lang tayo papasok sa pang motor, engine control. Ayan, so pagpasok natin dyan, so pag sinabing set the ignition switch on, i-on natin yan. Okay. So pag on natin, saka natin i-okay. Ayan siya. Hintay lang natin. Okay. So set ignition switch off. Ayan, off natin. Okay. Then okay natin. Or F1. Okay. So set ignition switch on. Okay. So pag on natin, papasok na siya dun sa pagpipilian. So, una nating babasahin dyan, read fault code. Magkabasa tayo ng mga error. Ayan. So, set ignition switch on. Okay. So, off, on. Then, F1.
Magre-reading ngayon ng, ayun. So nakalagay naman dyan, no full code. Pag may lumabas na error or full code, yun ngayon ang ito troubleshoot natin. Okay? So skip natin F1, labas ulit tayo. Kung magre-reset naman tayo, dito tayo pupunta. Okay? So sa live streaming naman, dito naman yung makikita natin yung monitoring. Yan. So pili tayo kung ano yung gusto nating basahin dyan. Okay? So may 4 lang sila pagpipilian. Sa ganitong model kasi, ang ECU kasi nito ay 2PH1. So ibig sabihin, limited lang yung parameter na mababasa niyan. Hindi katulad kapag mga 2PH0, mababasa mo lahat ng parameter nun. So ito lang yung lalabas na parameter dyan. So para ma-check natin lahat ng box na yan, i-click lang natin yung F1 all. Yan, susundan lang natin yung nasa screen and then done, F2. Okay. So ganun lang, mapasok natin yung parameter. So ito lang guys yung pinaka mababasa niya ngayon kasi limited lang yung nababasa sa M3 na 2PH1. Okay. So makikita natin dyan yung throttle position. So pag tinothrottle natin, ayan. Meron din tong graph, yung wave na yan, no? F1 natin. Halimbawa, yung blue nakaselect dito sa injection. And then punta tayo sa throttle position sensor. Ayan. So i-wave natin F1. So makikita nyo ngayon yung graph. Kapag yung throttle position natin may problema, makikita nyo yan, magda-drop siya. Okay? So may ganun siyang pan-diagnose analysis. Okay. So pag exit natin, balik lang tayo. Ayan. And then pwede natin paanda rin to para makita natin injection. Okay. Start natin. Ayan. So makikita nyo yung kalagayan ng AFR or ng injection. Ayan. Okay. So AFR nya ngayon ay 14.7. Ayan. Sa minor guys, RPM, hindi natin basta-basta makikita kasi ang gagawin natin dito, di ba pinandar natin, off-on lang natin yung motor and then pasok ulit tayo para lumabas yung RPM. Okay. So off, exit tayo. Ayan. Pasok ulit tayo. On. Then okay. Off. F1. And then okay. And then pasok tayo sa live data. Ayun. So pag start F1 natin ay tama, F1 pagka all and then done. Okay. So start natin. Okay guys. So tandaan nyo yung step na yun guys kasi minsan pag unang bukas natin, limited lang yung mababasa natin ng mga parameter. Ito, mababasa mo na dito yung RPM, ayan siya. And then engine temperature, makikita mo na siya. Okay? Ayan. So yung init ng makina ngayon ay 35. So bago tayo magbasa ng lahat ng parameter para masabi natin na nag-abnormal, kailangan ang init ng makina ay 60 to 80 degree. So yung RPM natin pumapasok naman doon sa nakalagay doon sa upuan. So 1.6. And then yung battery voltage nagda-drop, ibig sabihin mahina siya kumarga or yung battery natin palubat na. Okay. So ignition timing ay 10, ibig sabihin same siya doon sa nakalagay sa manual. And then ang injection duration 3.5, ibig sabihin iba ngayon yung MS niya kasi gawa ng malamig pa yung makina. So mamaya kapag umabot na to ng 60 to 80 degree, magbabago na yung MS na yan. So ang pinaka standard natin dyan ay 2.0 to 2.5. Okay. So next. Ayan, yung auto sensor makikita mo naman dyan. Kapag yung auto sensor voltage natin ay pag nirev natin at nagsisiro, ibig sabihin sira. Okay. So pag binibirit natin at nagsisiro, sira yun. Pero pag deceleration, yung sagad yung throttle, ibig sabihin pag nagsisiro, normal lang yun. Okay. So yung error naman, yung number of fault detection, 0. Wala siyang na-detect na error. Throttle position, ito yung throttle position natin ngayon. Ibig sabihin 5.86. Ibig sabihin may mali sa throttle position na dapat ang position natin ay 0.0. Okay. So para mag-adjust niyan na maging 0.0 yan, pakita ko sa inyo guys. Okay, para mag 0.0 yung throttle angle na yan, pipihitin natin tong throttle body na to, itong screw na to, luluwagan natin yan. And then pipihitin natin yan hanggang sa maging 0 yan. Okay. So ito lang yun. And then ilalak ulit natin yung pinaka nut. Okay. So
throttle angle natin ay 0.76. Dapat ang voltage yan ay 0.64 to 0.66 volts. So ito mataas masyado, ibig sabihin hindi siya naibalik sa tamang posisyon. So ibabalik natin sa dati yan. Ganun din, pipihitin natin to, unahin natin yung voltage. Okay, so pipihitin natin to hanggang bumaba yung voltage ng 0.64, and then magbabago yung throttle angle, magiging 3.4, 2.5. Gagawin natin doon para naman maging 0 yun na 0.64 volts. Bubunutin natin yung socket doon sa TPS habang naka-on yung motor. Okay, hindi umaandar ha, nakapatay yung makina. Okay, so example, nakaganyan siya, yan. So naka ano lang siya, naka standby lang, pero naka-on yung ignition switch. So pag binunot natin yon, magsi 0-0 na yan. And then ibalik lang natin, magkakaroon ngayon ng error yon. So pag nag-error, punta lang tayo dun sa reset, i-reset lang natin. Okay, so sana guys nasundan nyo ha. Gagawan ko pa to ng video ng actual guys pagka may time ako. And then fault detection, wala. EFR natin, dito natin makikita kung naglilin. Ang standard natin dito ay 14.7. So pag tumataas yung value, ibig sabihin naglilin tayo, at pag bumababa yung value doon sa 14.7, nagre-reach, ibig sabihin malakas sa fuel. Okay, so ganun lang magbasa ng ano guys, ng parameter. And then sa RPM natin, para naman natin maitama yan, pinipihit lang dito yan guys. Oh, yan, pasok, labas, para makuha natin yung tamang RPM. Okay, so yun lang guys ang basic na may pakita ko sa inyo ngayon. And then sa other video about sa pagkakalibrate ng mga TPS or ginagawa ko na actual, papakita ko rin sa inyo gamit yung ating FX tool. So sana guys may nakuha kayong kunting idea. Basic lang naman yung guys, meron pa naman tayong mga video na gagawin. Okay, so off natin susian, and then magandang araw sa ating lahat.